Ganyan po magtanim ng palay ang mga kapatid nating katutubo sa bundok. Ang gamit lang nila ay kahoy. Nilalagyan nila ng butas yung lupa. Pagkatapos, lalagyan naman ng palay. Ayun o, may tagalagay. Sa Kapatagan, may tinatawag na sabog tanim. Tol, sa mga kapatid na katutubo, nagsasabog tanim din kayo sa bundok? Mayroon po naman tubig. Pwede naman po. Hindi, halimbawa ganitong bundok, sinasaboy nyo rin? Oo, mayroon din po. Ba't di nyo sinasaboy ngayon? Para maganda po yung pag nagdadamo po kami. Nasa gitna yung damo. Mas maganda. Pag sabog tanim, yung damo, magkakasama sila. Parang ganito na po lahat po yun. Nasa ano na. Tabi-tabi, no? Tabi na po. Kaya maganda yung ganitong merong pagitan. Halimbawa, ito po. Yan. Tapos ito. Tapos yun yung kasunod. Kaya para yung damo nga daw, hindi sumama. Tapos yung butil, mga 15 piraso sa bawat butas. Lalagyan din ng pataba to. Hindi na po. Hindi na. Kasi ang nagsisilbing pataba nyo, yung pinakadamo na nasunog, no? Kaya nagagasak sila. Yan ang yung style nila. Galing. Ito yung palay nila. Ang ganda. Bilog-bilog yung butil. Yan ba yung mabango, tol? Yung mga palay nila, hindi nila binibenta. Yun naman yung ginagamit nila sa buong taon na pagkain nila. Kaso nga lang, kinakapos pa rin. Kadalasan kasi pag umaharvest ng palay ang mga katutubo, nandiyan mga kamag-anak lahat, no? Nandiyan lahat ng mga kamag-anak. Ganun ang style nila. Hindi mo mataste na hindi bigyan, no? Saglit lang yan. Mga gaano katagal matatapos ito, yung isang buwan na yan? Maghapon? Maghapon. Tapos may bayad kayo, wala? Wala. Batares. Ano tawag nyo doon? Sugo. Sugo? Sugo daw ang tawag. Ano, ipakain lang, ganon. Ganon ba yun, tol? Kain lang, merienda. Ganon sila. Para sa atin, Batares kung tawagin. Sa amin sa Bulacan, Batares kung tawagin eh. Sa kanila, Sugo. Ang galing ah. Sugo. Ang gara eh, no? Sugo. Ba't Sugo? Yan, ano siya ng palay ah. Asawa ni Bum Tarat-Tarat. Kasi Bum Tarat-Tarat hindi babaero eh. Maganda kasi asawa.